Mga ka-Republic, sinagasaan ng Hinebra ang bumubulusok na jeep sa isang larong nag-apoy ang 3-point shooting ng mga bataan ni Tim Cone. Lalo na si Justin Brownlee na pinangunahan ng mga mag-aalak upang tumuhog ng 3 dikit na panalo. Nasa pangatlong pwesto na ngayon ang Jinking sa team standings, kasukob ang Meralco at ang TNT. Samantala, magiging mainit din ang labanan mamaya sa pagitan ng rumaratsyadang NLEX at ng naghahabol na SMB. Nasa alanganing pwesto ang San Miguel at kailangan nila ng panalo. Kaya bang isalba ni Benny Boatwright ang kampanya ng Beermen? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi lang basta panalo ang nakuha ng Hinebra laban sa Terra Firma kagabi. Ito ay isang statement win. Statement na nagpapatunay na hanggang ngayon si Justin Brownlee pa rin ang gold standard ng mga import. Kagabi, akala mo'y hindi tumatanda ang 37 years old na Hinebra resident import. Nag-display siya ng nagbabagang 83% accuracy sa 3-point shooting. Nagtarak siya ng 5 mula sa 6 na attempt. Sa kabuuan ay mayroon siyang 28 points na may kasamang 9 rebounds, 3 assists, and 2 steals. Kung di siya maagang pinagpahinga ni Tim Cone, tataas pa sana yan. Ngunit gusto ng Hinebra coach na i-preserve ang lakas ng kanilang import para sa mga susunod na laban. Nakita ni CTC maganda rin ang performance ni Arja Abarientos, Stephen Holt at Scottie Thompson, kaya nakasilip siya ng pagkakataong tipirin ang mileage ni Brownlee. 29 minutes lang naglaro ang Hinebra import at mula sa bench ay pinanood na lang niya ang mga kakampi na tapusin ang kanyang sinimulan. Si Arja Abarientos ang maagang nag-init ang shooting. 3 dikit na 3-pointers agad ang ibinaon niya sa first quarter upang idikta ang magiging tempo ng laban. Dahil dito'y bumuka ang depensa at naging open lane ang gitna para sa mga slashers ng Hinebra. Isang highlight of the game ang alley-oop pass ni Arja Abarientos patungo kay Justin Brownlee. At hindi nagpaiwan ang isa pa sa Big 3 na si Scottie Thompson. Nagbaon din siya ng 2 3-point shot sa ibabaw ng kanyang kabuuang 10 puntos, 6 na assist and 4 rebounds. Ngunit ang third quarter ay mas pinainit pa ni Stephen Holt nang bumitaw siya ng 4 na magkakasunod na tres. Parte ito ng 35-21 scoring run ng Hinebra na nag-akyat sa kanilang lamang sa 27 points mula sa dikit na 56-50 lead sa halftime. Tinapos ni Holt ang laro na may kabuang 17 points kung saan 12 points dito ay galing sa kanyang 4 of 7 shooting mula sa 3-point line. Dahil sa init ni Holt at ni Brownlee sa Rainbow Country, naitala ng Hinebra ang kabuang 18 triples. Maraming nagtataka bakit daw pinili ni Mubashir Ali na maglaro sa labas imbis na idikta sa ilalim ang kanyang 7-footer frame. Iyan po ang sinasabi nating mag-i-enforce ang Hinebra ng no-fly zone sa ilalim sa pamamagitan ng kanilang triple tower. Japet Aguilar, Troy Rosario or Norbert Torres kung minsay kasama si Justin Brownlee at si Isaac Go. Hindi lang ito tungkol sa height kundi tungkol sa defensive scheme na ginamit ng mga mag-aalak. Bakit daw hindi pinaglaro ang magdidebut sanang si Ken Marcarino? Nakita ni Tim Cone na maayos ang opensa at depensa ng kanyang mga bataan kaya hindi na niya isinugal ang bagong Hinebra big man. Nakasilip siya ng pagkakataong pahabain pa ang pahinga ni Ken Marcarino upang lubusang gumaling ang ACL injury nito, upang matiyak na 100% healthy na ito bago isabak sa mga larong mas importante. Kahit si Japet Aguilar ay minamanage ang minuto. Nasisilip ng mga basketball aficionados na ang desisyon ni CTC na hindi paglaruin si Ken Marcarino laban sa Jeep kagabi ay para sa pangmatagalang plano. Samantala, mainit na laban ang ating mapapanood mamaya sa paghaharap ng San Miguel at NLEX. Nasa panganib ang katayuan ng SMB, may record na 3 panalo, 4 na talo. Kung gusto pa nilang makasalta sa playoffs, kailangan na nilang kumayod ng husto. Maalalang tinambakan sila ng Magnolia nang biglang mag-abol ang import nilang si Justin Patton.
Sakto na tapos na ang kontrata ni Benny Boatwright sa Korean Basketball League. Agad itong kinontak ng SMB. Minsan nang iginiya ni Boatwright ang SMB sa championship. Pero ang tanong, sa pagbabalik niyang ito, maisasalba ba niya ang kampanya ng Beermen? Ayon kay team manager G. Abanilla, nasa game shape si Boatwright. Sa championship run ng SMB noong 2024 Commissioner's Cup, nag-average siya ng 30 points. Ang kanyang pick and pop ability ay inaasahang magbubukas ng espasyo para kina Junmar Fajardo at CJ Perez. Ngunit hindi magiging madaling kalaban ang NLEX na nasa gitna ng 4th game winning streak at kasalukuyang number 2 sa team standings. Ang import ng Road Warriors na si Cady Lane ay galing sa dambuhalang performance na 34 points and 26 rebounds nang pataubin nila ang Meralco. Maaasahan ng NLEX ang lalo pang humuhusay na si Robert Bolick, ang rookie si LJ Gonzalez at ang dating Converge guards na si Shuni Winston. Kung mapapataob ng Road Warriors ang SMB, lalo pang titibay ang posisyon nila sa team standings. Kung magtatagumpay naman ang SMB, magkakaroon ng buhay ang kanilang kampanyang nadiskaril ng maling desisyon sa pagkuha ng import. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Mark Chinmaker. Go, 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 Admin Ka-Republic. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, shoutout. Merson Kabady Vlog, nasa Oman na ito, balik Oman. At sa iyo rin, shoutout. Enrico de Guzman, nasa Belgium naman itong kababayan kong ito, nagpapayaman din. At sa iyo rin, shoutout Cecilia Gibara, yes, 5-hour difference yata. Oh. At sa iyo rin, shoutout Remedios Mancinido, salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, Norman Flores, lagi itong narito. At sa iyo rin, shoutout Quirino Manolo Jr. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.